Saad pa ni Mengday sa hangal na hindi daw sa ayaw niya siyang tulungan. Kahit siya daw ang master ni Chu Ziyu, hindi daw tama na humingi sa kanya ng isang bagay nang walang dahilan. Dahil sa mga sinabi ni Mengday ay mas lalong nainis ang hangal sa mga paliwanag sa kanya ni Mengday, at sa kanyang isip-isip, dahil siya daw ang kanyang pamangkin, at lagi naman daw niyang tinuturing ang kanyang junior sister ng masama, akala daw niya magiging malakas siya, ngunit parang wala naman daw pinagbago ang kanyang lakas. Nakangiti namang nakasilip sa pintuan ng ating bida habang kanyang pinapakinggan ang kanilang pinag-usapan, dahil itong hangal daw na pamangkin ni Mengday ay nangangailangan ng sobra sa dakilang Emperor Silver Sun, gagawin daw niya itong tao na ito na isang tanga. At nagpakita na nga sa silid ang ating bida at kanyang sinabihan ang hangal na pamangkin ni Mengday na kung gusto daw ba niya ng isang Emperor Silver Sun. Nakangiti namang sinabihan ng hangal na pamangkin ni Mengday ang ating bida na kung mayroon pa ba daw itong mga Silver Sand. Sabi naman ng ating bida na oo, mayroon pa daw siyang natira matapos niyang mag-cultivate ilang araw na ang lumipas, at hindi pa daw niya nakita si Junior Sister Shaoran. Naghahanap lang daw siya ng pagkakataon para ibigay itong Silver Sand sa kanya upang siya na ang humawak nitong lahat. Saad naman ng hangal na pamangkin ni Mengday na magaling daw, ano na lang daw kung siya na lang ang humawak sa mga bagay na iyan. Siya na daw ang bahala upang ibigay ang Silver Sand kay Chu Xiao. Ayon naman ng ating bida habang kanyang hawak-hawak ang Silver Sand, na ito daw ang bagay na ito ay kanyang nakuha pagkatapos na kanyang hinarap ang maraming hirap. At sa isip-isip naman ng hangal na pamangkin ni Mengday, na kung makuha daw niya sa kanyang mga kamay itong Silver Sand na ito, siya na daw ang natatanging tao sa kontinente ng Tianqiong na magmamay-ari ng isang Silver Sand. At kapag dumating daw ang bagay na iyon, wala na daw ibang magawa si Chu Xiao kung hindi magmamakaawa sa kanya. At sinabihan na nga ng hangal ang ating bida kung ilan daw ba ang presyo ng Silver Sand kapag kanya itong bibilhin. Sumagot naman ang ating bida na paano na lang daw kaya kung 1,000,000 na premium yuan stones. Agad din namang sumang-ayon ng hangal sa alok ng ating bida at kanyang sinabihan ang ating bida na sobrang bait daw nito. At sa isip-isip ng hangal na inaakala daw niya na susubukan siyang takasan ng ating bida, hindi daw niya inaasahan na magiging mapagbigay itong tao na ito sa kanya. Agad din naman nagpasalamat ang hangal sa ating bida nang inabot na sa kanya ang Silver Sand. Dahil isa daw talagang mabuting kaibigan ang ating bida. Saad din naman ng ating bida sa hangal at mayroon ding peking ngiti. Na siya daw ay pamangkin ng kanyang master, natural lang daw na sila ay isang tunay na magkaibigan. Dinagdag pa ng ating bida sa hangal na mayroon pa daw siyang maraming Silver Sand dito ngayon, ano na lang daw kaya na ibebenta na lang niya ito sa kanya ng parehong presyo sa nauna. Sumagot naman ang hangal habang pinapawisan, na sige bibilhin daw niya lahat, ilan daw ba ang meron siya, at sa kanyang isip-isip na kailangan daw niyang i-monopolize ang mga Silver Sand, kung hindi daw niya magawang matakot at mapagbantaan si Chu Xiao. Saad din naman ng ating bida sa hangal na kakaunti lang naman ang kanyang Silver Sand, sabay lapag sa sahig ang napakaraming mga Silver Sand. Napanganga na lang ang hangal sa kanyang nakita at kanyang sinabihan ang ating bida na kung ito daw ba ang sinasabi niyang kakaunti lang, at agad niya tinuro ang ating bida sabay sabi kay Mengday dahil isa daw itong lantaran na panloloko, bakit hindi daw niya siya pinigilan. Nagsaad naman ang ating bida sa hangal na kung bibilhin ba daw niya itong lahat, kung ayaw niya kanya na lang daw itong itatago. At hindi na nga makatiis si Mengday, at kanyang sinabihan ang hangal na kanyang pamangkin na kung tapos na daw itong makuha ang kanyang kailangan na Silver Sand, pwede na itong umalis. Pinapawisan naman ang hangal na pamangkin ni Mengday dahil mas kinakampihan pa daw nito ang ating bida kisa sa kanya na kanyang pamangkin, at wala na nga itong nagawa kung hindi tumalikod at umalis sa silid ni Mengday habang inis na inis. At nang nakaalis na ang hangal na pamangkin ni Mengday, agad na sinabihan ni Mengday ang ating bida na kung bakit daw ba niya iniinis yung tao na iyon. Saad naman ng ating bida kay Mengday na hindi daw niya iyon iniinis, nakita naman daw niya na patas ang kanilang palitan. At walang ano-ano agad na lumapit ang ating bida kay Mengday sabay dahan-dahan na kanyang nilapit ang kanyang kamay sa makinis na hita ni Mengday. Sabi pa ni Mengday sa ating bida na traidor na disciple, nagsaad naman ang ating bida sa kanya na ano daw ba ulit ang kanyang tinawag sa kanya, di ba sinabi na daw niya dati na tawagin niya siyang honey, nakalimutan na daw ba niya iyon? At mayroong kinuha na isang bagay ang ating bida, at kanya itong inangat, sabay kanyang kiniliti si Mengday. Si Mengday naman ay masyadong nakiliti sa ginawa ng ating bida sa kanya, at dahan-dahan na umangat ang bagay na pangpakiliti patungo sa pakwan ni Mengday.
Saad pa ng ating bida kay Meng Dai, habang kanya itong kiniliti. Nahayaan daw niya siya na kanyang disciple na suriin ang kanyang buong katawan. Si Meng Dai naman ay halos umangat na ang kanyang panty dahil sa labis na kiliti at ito ay napanganga dahil sa labis na sarap. Sabi pa ni Meng Dai sa ating bida na itigil na daw niya ito dahil hindi daw siya tataba kapag laging ganito, at wala namang pakialam ang ating bida sa mga sinabi ni Meng Dai sa kanya. Bagkus kanya pang kinuha ang mansanas na hawak-hawak ni Meng Dai, at kanya itong kinagat, ayon pa sa kanya na sobrang sarap daw nito katulad ng kanyang master, at tamang-tama daw dahil ginagawa ng kanyang master ang bagay na gusto niyang gawin. At tama daw dahil ginagawa ng kanyang master ang mga bagay na hinihiling ng kanyang disciple. Sinabihan naman ni Meng Dai ang ating bida na doon daw sa Imperial Palace ay umalis ito at naglakas pa daw ito na loob na magdala ng mga bagay dito. Nagtanong naman ang ating bida kay Meng Dai na kung nasaan na daw ba yung mga iyon. At tumalikod na lang si Meng Dai at nagdadalawang isip kung ibibigay ba niya sa ating bida ang mga bagay na iyon. At sa ilang sandali mayroong kinuha si Meng Dai sa kanyang lalagyan ng mga bagay. Ang mga laman pala ng kinuha ni Meng Dai ay 3 mga itlog na kanyang tinago sa isang kahon. Tuwang-tuwa naman ang ating bida habang kanyang tinitingnan ang itlog na kanyang hawak-hawak dahil as expected daw sa kanyang master. Dahil tunay daw itong mayroong mga karanasan sa pagiging craftsman. Si Meng Dai naman ay parang natuwa sa mga papuri ng kanyang sweetheart. At kanyang pinagyayabang sa kanyang sweetheart ang kanyang gawa. Sabi pa niya sa ating bida na hindi lang daw nakapagpapalabas ang bato na iyan ng isang liwanag. Maari din daw ito na makabuo ng isang init. At umandar na naman ang kalukuhan ng ating bida dahil pwede din daw pala ang bato na ito na gawing pangmasahe sa katawan. At sabi pa niya kay Meng Dai na ibakaka lang daw niya ang kanyang hita dahil ipapasok daw niya itong bato na ito sa kanyang basang-basang butas. Napasigaw na lang si Meng Dai sa pinaggagawa sa kanya ng ating bida dahil ano na naman daw itong kanyang ginagawa sa kanya. Saad pa ng ating manyakol na bida kay Meng Dai na ang kanya daw master ay napakatalino na babae. Sumagot naman si Meng Dai sa ating bida na inutusan daw niya siya dati na gawin itong bagay na ito ngunit gagawin lang pala niya ito upang bulihin siya. At napanganga na lang si Meng Dai dahil masyadong nasarapan sa ginawa sa kanya ng ating bida. Saad naman ng ating bida kay Meng Dai na kung ano daw ba ang gustong posisyon ng kanyang master. Wala namang nagawa si Meng Dai dahil nasarapan na sa ginawa sa kanya ng ating bida. At napasabi na lang siya na nagkamali daw siya sa mga oras na ito hindi daw niya inaakala na masarapan siya sa ganitong gawain. At lumipas ang ilang oras na tapos na silang dalawa sa kanilang laplapan. Habang si Meng Dai naman ay hindi pa rin makamove on sa kanilang pinaggagawa at ito ay hindi pa rin makabangon sa kama dahil sa labis na pagod. At ito ay pinapawisan habang kanyang ini-imagine ang kanilang masarap na ginawa kanina, at nang nakaalis na ang ating bida sa silid ni Meng Dai, makikita pa rin ito na hindi pa rin nakatayo, at nasambit na lang niya sa kanyang sarili nga sa wakas daw nakaalis na ang manyakol niyang disciple, at ngayon lang siya nadala sa kayabangan niya na inalis niya talaga ang paghihigpit sa akin parang nakalimutan niyang isil siya bago umalis. Dahil daw nakalimutan siyang isil ng kanyang sweetheart na manyakol na disciple sa ngayon daw ay kailangan niyang mag-cultivate. Ang sarap daw sa pakiramdam ang makapag-cultivate. Ang kanya daw pakiramdam ngayon ay tumitigas ang kanyang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ngayon. Ito daw ay kahanga-hanga, at ang maramdaman daw niya ang kapangyarihan ng mundong ito ay kamangha-mangha. At nagulat si Meng Dai sa kanyang kasalukuyang cultivation dahil sa tagal daw na naselyohan ang kanyang cultivation hindi daw siya makapaniwala dahil talagang umangat ang kanyang cultivation. Nagtataka daw siya kung may kinalaman ba ang kanyang sweetheart na manyakol na disciple sa pag-angat ng kanyang cultivation. At masaya si Meng Dai habang kanyang tinitingnan ang kanyang palad na binabalutan ng spiritual na kapangyarihan. At nasabi niya sa kanyang sarili na maghintay lang daw ang kanyang manyakol na disciple dahil talagang maghihigante siya sa kanyang mga ginawa sa kanya noong nakaraan. At biglang nagulat si Meng Dai dahil biglang pumutok ang kanyang spiritual na kapangyarihan at ito ay naging isang maliit na usok. At nasabi na lang niya kung paano daw siya na-sealed muli ng kanyang manyakol na disciple. At biglang napalingon si Meng Dai sa kanyang likod dahil gumamit ang ating bida ng isang sound transmission galing sa malayo. Saad pa ng ating bida kay Meng Dai na huwag daw itong mag-alala dahil pinapaalalahanan lang daw siya ng kanyang disciple na kahit magkalayo daw sila ay kaya niya siyang selyohan anumang oras.
Dahil sa mga sinabi ng ating bida kay Meng Dai ay agad itong kumuha ng isang maliit na manika na kamukha ng ating bida dahil kanya na lang daw itong kukulamin upang makapaghiganti siya sa manyakol niyang disciple. Kailangan na daw mamatay ang kanyang manyakol na disciple. At biglang napatigil si Meng Dai sa kanyang pagkulam sa ating bida dahil mayroon siyang nararamdaman sa loob ng kanyang tiyan. Nagtataka daw siya kung bakit may gumagalaw sa kanyang tiyan. Hala, kapatay tayo dyan, baka nakagawa na sila Meng Dai at ang ating bida ng isa pang nilalang na manyakol. At lumipas na nga ang 7 araw, dito makikita ang mga maraming mga disciples sa harap ng isang portal ng Desolate Beast Secret Realm. Sabi pa ng mga disciple na itong Secret Realm daw ay magbabukas 30 araw mula ngayon. At makikita ang ating bida nga nakikinig sa mga pinag-usapan ng mga disciple at ito ay nagmasid-masid sa mga kaganapan. At nagsalita na nga si Tai Sozi sa mga maraming disciples na lalahok sa pagbabukas ng portal sa Secret Realm. Sabi pa niya sa lahat na sa loob ng 30 araw na ito, dapat kayong lahat ay magtipon sa Intiel Teleportation Point o kung hindi ay makulong kayo sa lihim na kaharian sa loob ng ilang dekada hanggang sa ito ay muling magbukas, at pagkatapos lumabas sa lihim na kaharian ang lahat ay dapat mag-ambag ng isang tiyak na halaga ng kanilang mga natamo. Ang kumperensya ay magraranggo ng mga kontribusyon ng lahat ng naaayon, at ang nangungunang 10 disipulo sa listahan ng kontribusyon ay makakatanggap ng kaukulang mga gantimpala. At ang ating bida naman ay makikita na inaantok na sa dami ng mga sinabi ni Tai Sozi dahil wala naman daw siyang pakialam sa mga gantimpala na mga sinabi ni Tai Sozi. Ang kailangan lang naman daw niya ay makuha niya sa kanyang mga kamay ang soul-eating demon fruit sa loob ng Secret Realm. Sigaw pa ng nagbabantay sa portal na ang lahat daw ay maghihintay hanggang sa magbukas ang teleportation array at doon pwede na silang pumasok. At biglang sumigaw sa likod ng ating bida si Yefan. At tuwang-tuwa naman ito na kanyang tinanong ang ating bida na kung papasok din daw ba siya sa Desolate Beast Secret Realm. At nakangiti namang sinagot ng ating bida si Yefan na katulad daw niya papasok din siya. At sa isip-isip ng ating bida na kung makikipagsapalaran siya kasama nitong lalaki na ito. Pakiramdam daw niya ay hindi magiging mapayapa ang kanyang paglalakbay sa loob ng Secret Realm. At nagtanong ang ating bida kay Yefan na kung ano daw ba ang sa tingin niya. Kung may mali daw ba dito ngayon, nakangiti namang sumagot si Yefan sa ating bida na wala naman daw siyang nararamdaman na masama ngayon. Saad pa ng ating bida kay Yefan na sigurado daw ba siya na wala. Kung kaya tutuloy na daw sila sa loob, habang papasok silang dalawa sa loob biglang naging traidor ang tingin ni Yefan sa ating bida. At mayroong gumamit ng isang sound transmission kay Yefan. Sabi pa ng transmission na kung once na makapasok na daw ito sa loob ng Secret Realm. Kung may pagkakataon daw siya na labanan niya si Choziyo at talunin sa loob. Para sa kanya, at makikita ang isang babae na nakaupo sa isang ancient forest. Sa 1,000-year-old trees. At ito ay gumamit ng isang sound transmission sa iilang mga disciples. Saad pa niya sa transmission na maging malinis at huwag mag-iwan ng anumang ebidensya at pinakamabuti kung siya ay mamatay sa bundok ng isang mapanglo na hayop. Kahit na ang banal na Panginoon ay gumamit ng time regression at ang kalalabasan nito ay hindi maihahayag. Ang babae na ito ay si Liu Zu, na nanggaling sa Heavenly Sword Peak. At sa kanyang isip-isip na nag-ayos daw siya ng mga ilang mga disciples upang patayin ang minamahal na disciples ni Chi Meng Dai kapag nakapasok na sa loob ng Secret Realm. At huwag daw siyang sisihin sa pagiging walang awa at kasawian ni Chu Ziyu sa loob ng Secret Realm. Bagkus sisihin daw ni Chu Ziyu ang kanyang master na si Chi Meng Dai. Dahil nagkaroon siya ng isang traidor na master at yun daw ang dahilan sa kanyang pagkamatay. At napatingin si Liu Zu sa kanyang unahan dahil mayroong dumating na 2 disciples sakay-sakay ng isang flying boat. Ang 2 disciples pala na ito ay si Xiao Yifeng ang ikalawang disciple ng Yunxia Peak. At ang hangal na si Jian Lingyun ang the true disciple ng Tianjian Peak. Sabi pa ni Lingyun kay Liu Zu na mayroon daw siyang isang senior brother sa peak ng Yunxia. Matatawag na daw niya ito na isang brother. At tanong pa niya kay Liu Zu na magandang idea ba daw na gawin nila itong kanilang binabalak. Hindi ba daw siya natatakot na magising ang galit ng Yunxia Peak Master na si Chi Meng Dai. At dinagdag pa ni Lin Yun na itong kanyang brother daw na kasama niya ngayon ay kasalukuyang nasa itaas sa pagiging henyo sa rurok ng pagiging kandidato upang maging banal na Holy Son.
Sabi pa ni Yifeng kay Liuzu na ang isang patay na henyo ay hindi na isang henyo at ang mga patay na kapatid ay ang pinakamahusay na uri ng mga kapatid. At saka daw si Chu Ziyu ay nagdudulot ng gulo sa lahat ng dako noong kamakailan. Ang pagtanggal sa kanya sa yun siya ang tamang solusyon. Natuwa naman si Liuzu sa mga sinabi sa kanya ni Yifeng dahil hindi lang daw pala siya ang gustong mawala na si Chu Ziyu at sa katunayan hindi mabuting tao si Chi Mengdai at hindi rin magiging mabuti ang kanyang mga disciples. At sa kabilang banda naman makikita si Tao Yao at si Chu Xiao na kanilang tinawag ang ating bida. Nagulat naman si Tao Yao at kanyang tinanong si Chu Xiao na kung bakit daw ito nandito. Sabi naman ni Chu Xiao kay Tao Yao nga natural daw nandito siya dahil gusto niyang magpaalam kay senior brother Chu Ziyu. Sabi pa ng ating bida sa dalawa habang kanya itong tinitingnan na masaya nga nagpapaalam sa kanya na nagtataka daw siya kung mayroon daw silang importanteng bagay na gustong gawin sa sandaling ito. Tawang-tawa naman ang system dahil ang host daw ay tila ba napakaswerte sa pag-ibig. Ito daw ay parang patungo na sa direksyon sa pagiging isang siking. At mayroong binigay si Tao Yao na isang espada sa ating bida. Sabi pa ni Tao Yao sa kanya na ito daw ang mabigat na espada na kanyang hinihiling sa kanya na kanyang hanapin. At sa mabuting palad ay kanya itong nahanap ilang araw na ang nakalipas. At dahil doon dali-dali daw siya na pumunta dito upang ibigay sa kanya itong sandata. Umaasa daw siya na makakatulong ito sa kanyang paglalakbay sa loob ng Secret Realm. At nag-notify ang system, sabi pa nito na ito daw ay isang Overlord Dragon Blade. Category nito ay isang Heavy Sword, ang Grade I Earth Stage. Function, ito ay ang pagbubuhos ng elemental o totoong enerhiya at maaaring lubos na mapahusay ang pinsala sa paglaslas. Description, ang espadang ito ay ginawa mula sa spinal cord ng isang ancient beast na sinaunang hayop na Azure Dragon. Ito ay nababanat at mabigat na isang nangingibabaw na sandata ngunit kung ang isang pisikal na lakas ay hindi sapat at pilit nilang ginagamit ito ay may mataas na posibilidad na magdulot ng pinsala sa kanilang mga meridians. At sinubukan na nga ng ating bida ang kanyang bagong sandata at makikita sa paligid nito na ito ay nagpapalabas ng maraming mga pulang aura. Natuwa naman ang ating bida dahil napakahusay daw ang binigay sa kanya na sandata at agad siyang nagpasalamat kay Tao Yao. Si Tao Yao naman ay masaya sa mga papuri sa kanya ng kanyang iniibig na ating bida, dahil as long as daw na ang kanyang senior brother ay naging satisfied, ay masaya na siya doon. At mas lalong kinilig si Tao Yao nang hinawakan ng ating bida ang kanyang ulo at todo papasalamat sa kanya. At sabi ng ating bida na iingatan daw niya itong sandata na ito, at sinabihan naman ni Tao Yao ang ating bida na mangyaring lubhang mag-ingat daw ito kapag pumasok na sa Desolate Beast Secret Realm. Ang lihim na kaharian ay nagbubukas lamang ng isang beses bawat ilang dekada at ito ay puno ng maraming mga ancient demonic beast na halimaw, at mangyaring huwag kumuha ng hindi kinakailangang mga panganib. At hindi naman nagpapahuli si Chu Xiao at agad itong lumapit sa ating bida at mayroong binigay sa kanya na isang bagay. At agad nagtanong ang ating bida sa kanyang junior sister Chu Xiaoran kung ano din daw ba ang ibibigay niya sa kanya. Sabi naman ni Chu Xiao sa ating bida na nakakita daw siya ng ilang mga materyales para sa pag-set up ng mga formations, maaari daw niya itong magamit sa loob ng Secret Realm. Sabi naman ng ating bida kay Chu Xiaoran na napakamaalahanin daw ang kanyang junior sister Chu Xiaoran. Kinikilig naman si Chu Xiao sa sinabi sa kanya ng ating bida. At agad itong nagpasalamat sa ating bida nang dahil daw sa kanyang ibinigay na Emperor Sand. Ang kanya daw ina ay nagising na. Kapag bumalik na daw ang ating bida galing sa loob ng Secret Realm, maaari daw itong pumunta sa kanilang bahay at gagawan daw niya ito ng mainit na tsaa. At gusto din daw ipahayag ng kanyang ina ang kanyang pasasalamat ng personal sa ating bida. Ayon naman ng ating bida kay Chu Xiao na masyado daw siyang mabait, pagbalik daw niya siguradong magdadala daw siya ng regalo at kanya daw bibisitahin ang ina ni Chu Xiao. Samantalang si Tao Yao naman ay nagselos kay Chu Xiao at ito ay inis na inis nga nakatingin kay Chu Xiaoran. At sa ilang sandali nagbukas na nga ang teleportation array papasok sa portal ng Desolate Beast Secret Realm, at nagsalita sa lahat si Tai Suzy, sabi pa niya na ang teleportation array ay nag-activated na, lahat ng mga disciples na nakakuha ng kwalipikasyon mangyaring pumasok kaagad sa teleportation array. At nagpaalam na nga ang ating bida sa kanyang dalawang tagahanga na babae dahil kailangan daw niyang maunang pumasok doon sa loob ng Secret Realm,
Inis na sabi naman ni Tao Yao kay Chu Xiao na bakit daw ito nagsasalita habang hindi pa siya tapos nga nagpaalam kay Senior Chu Ziyu, at sinagot lang ni Chu Xiao si Tao Yao na may mga mahahalagang bagay daw sa lihim na kaharian na kailangan ni Senior Brother Chu Ziyu, natural na sabik siyang pumasok. At mas lalong nainis si Tao Yao sa mga sinabi sa kanya ni Chu Xiao dahil iniba daw niya ang kanilang pinag-usapan. At kanya itong sinigawan na layuan daw niya ang kanyang senior brother. Huwag daw itong magpanggap na naintindihan niya ang lahat. Nagtanong naman si Chu Xiao kay Tao Yao na ano daw ba ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga sinabi sa kanya ngayon, at mayroon naman daw silang transparent at tapat na relasyon ni senior brother Chu Ziyu. Wala naman daw mali doon at bakit naman daw niya lalayuan ang kanyang senior. At dinagdag pa ni Chu Xiao na hindi na kailangan para sa iyo na maging masyadong mainipin at madaling magalit. Ang galit ay haantong lamang sa mga maraming wrinkles o tagyawat sa mukha. Mas lalo namang nainis si Tao Yao dahil ano daw ang kanyang sinasabi nga naiinip lang daw siya at madaling magalit. Ayon naman ni Chu Xiao na kumilos na ito ngayon na parang ewan hindi na daw nakapagtataka na tatakbo sa kanya si senior brother Chu Ziyu habang maaga pa, at dahil doon sa mga binitawan na salita ni Chu Xiao kay Tao Yao ay naging seryoso ang mukha ni Tao Yao at hindi maalis ang kanyang tingin kay Chu Xiao. At ito ay nagpapalabas ng aura sa kanyang buong katawan at kanyang sinigaw ang pangalan ni Chu Xiaoran dahil sinusubukan daw ba niya siya na pukawin ang kanyang buong galit. At sa loob ng The Desolate Beast sa Secret Realm. Dito makikita ang mga disciples nga nakapasok na sa loob ng makipot na gubat at pinapalibutan ng mga 1,000-year-old tree. Sabi pa ng isang disciple sa kanyang mga kasama na kung gaano daw ba kalawak itong Desolate Beast Secret Realm. Nagsaad naman ang nakaasol na disciple nga nasa kanilang harapan na ayon sa kanyang master, ang diameter ng Desolate Beast Secret Realm ay humigit kumulang 10 milyong milya, ito ay humigit kumulang ng 1/20 ang laki ng katimugan na lungsod. At sa napakalawak na lugar na ito, tiyak daw na maraming pagkakataon ang sino mang bubuo ng isang pangkat at hahayaan na magsama-sama at tuklasin ang mga kayamanan ng sama-sama. Samantalang ang ating bida naman ay tahimik lang na nakikinig sa mga pinag-usapan ng mga disciples, at ito ay napaisip dahil kailangan daw niya siguro na hanapin si Yi Fan upang makipag-team up sa kanya. Kung maglalakbay daw siya dito sa Secret Realm kasama si Yi Fan baka makahiram siya ng protagonist halo ng tao na iyon at posibleng makakuha pa siya ng maraming benepisyo. At nagulat ang ating bida nang biglang sumigaw ang isang pangkat ng mga disciples dahil nakita na daw nila si Chu Ziyu, kailangan daw nilang sugurin ang tao na iyon ng sama-sama. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa mga nangyayari at napatanong sa kanyang sarili kung ano daw ba ang mga nangyari sa mga disciples na iyon, may na-offend daw ba siya sa isa sa kasamahan nila. At nag-notify ang system ng ating bida at ito ay natawa at kanyang sinabihan ang ating bida na maaari kang maging mas maunawain. At sa ilang sandali makikita ang ating bida na napasigaw habang mabilis na tumakbo at napasabi na wala daw siyang paraan upang labanan ang mga disciples na ito. At makikita sa kanyang likod ang mga disciples na galit habang kanilang hinahabol ang ating bida. At agad na pinalabas ng ating bida ang kanyang flying boat. Dahil ang magandang paraan daw sa ganitong sitwasyon ay umatras at tumakas. At dali-dali itong lumipad ng mabilis sakay sa kanyang flying boat papaalis sa lugar. At napahinto na lang ang mga disciples habang kanilang tinuturo ang ating bida na mabilis na lumipad papalayo. Nasambit na lang ng mga disciples nga nakatakas daw ang ating bida. At maangas naman na sinabihan ng kalbo na disciple ang kanyang mga kasama na huwag daw silang mag-alala. Dahil bago daw sila umalis ang kanila daw senior brother Jian Ling yun ay tinuruan siya kung paano gumamit ng aura tracking compass. Nalock na daw niya ang aura ng ating bida kung kaya madali na lang daw nila mahahanap ang tao na iyon. Kahit na magtago pa daw siya kahit saan dito sa mundo mahahanap pa rin daw niya siya. At makikita sa kailaliman ng Desolate Demon Secret Realm ang isang malaking bundok. At dito matatagpuan ang Soul Infant Demon Fruit, at makikita sa paligid ng bundok na ito ay nagpapalabas ng napakakapal na maitim na aura. At sa ibaba nito ay nandito ang ating bida at sa kanyang harapan ay sumambulat ang isang malaking giant python. Ito ay isa ng Desolate Demon Emperor level, at umatungal na nga ang giant python at ito ay naghahanda upang kanya ng sagpangin ang ating bida. At seryoso namang nakatingin ang ating bida habang naghahanda ng kanyang Shing character secret. At agad itong sumugod sa giant python,
At dito makikita ang giant python na madali lang hiniwan ng ating bida ang ulo nito at iba pang bahagi ng katawan ng malaking halimaw, at sa ilang sandali makikita ang malaking giant python na wala ng buhay sa harapan ng ating bida. Kaso hanggang dito lang muna ang ating video, please like and subscribe upang ganahan tayo mag-upload ng ganitong manhwa.